Isa ho sa mga kababayan natin ang makakausap natin sa pagkakataong ito mula dyan sa bahagi ng Israel. At ito ay presidente ho ng grupo ng mga kababayan ho natin, yung Filipino community sa naturang bansa. At pabatiin muna natin, kumustahin natin yung kanilang kalagayan. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang araw po sa inyo, Ginoong Marvin Lumbay, OFW dyan ho sa bahagi ng Israel at presidente ng organisasyon ng atin ho mga kababayan. Welcome to the program. Kumusta na po ngayon ang sitwasyon dyan sa bahagi ng Israel after nung announcement ni US President Donald Trump na may tigil putukan o ceasefire nito hong Martes? Tumigil na ho ba yung mga pag-atake ng bansang Iran, Ginoong Lumbay? Para nabalitaan na po namin yung pinag-uusapan po nila na ceasefire. Pero yun nga, ang sabi, 7 o'clock ng umaga mag-ceasefire. Pero before mag-7, nag, nagbato na ang Iran ng mga missiles po nila, no? Yung ballistic missiles po nila, 5 o'clock in the morning. So bali yung pagbato nila, maya-maya panay sunod, no, ang bali sa loob ng 2 hours na yun ay naka-apat na sirena na sunod-sunod. Sa akin ay talagang pinag-usapan na siguro nila, pero kalimitan kasi sa mga mayroong peace talk na pinag-uusapan dito, bago po mag-peace talk ay talagang mayroong massive na pag-attack ng mga kabilang panig. So ina-attack po kami. So, yun ang nararamdaman namin sa ngayon. Pero after ng almost 8 o'clock ng umaga ay hanggang ngayon ay wala naman na. Ayun. Sana tuloy-tuloy na ho na wala nang mga pag-atake na ho. Pero may pronouncement po ba coming from Israeli officials na nagkukumpirma na nagkaroon nga talaga ng ceasefire agreement at may mga tumatanggi ho mula sa panig ng Iran nitong nakalipas ho na mga oras at yun yung kanilang pronouncement, Ginoong Lumbay? Mayroon silang kasunduan, pero ang home front po man dito sa Israel, which is yun yung nag-i-inform sa lahat ng mga residente po dito na mananatili pa rin kaming alerto, no, hangga't wala po talagang final na na decision kung ano talaga ang ah, pagsisilyo doon sa ceasefire na ginawa nila. So far naman, sa awa ng Diyos, wala naman nang naibato ngayon. Sana tuloy-tuloy na 'to, matapos na 'tong gulo na 'to, dahil talagang napakahirap. 12 days na po kaming walang sapat na tulog. Before ho yung declaration of ceasefire, nakapagtala pa pala ng casualties dito ho sa ikalabing-dalawang araw, kagaya ng binabanggit ninyo, doon sa palitan ho ng pag-atake sa pagitan ng Israel at ng Iran. May impormasyon ho ba kayo kung saan po yung mga lugar na naging puntirya ng ballistic missile attack ng Iran at ilan po yung casualties batay sa inyong monitoring dyan sa ating mga otoridad naman sa Israel? Ito ay naganap dun sa south ng Israel, no, sa Beersheba, which is kung nabalitaan niyo kung saan po yung malaking pinsala sa hospital na pinaanuhan ng ballistic missiles. Doon din to sa area ngayon na ngayong umaga meron din pong naitalang mga casualties at merong mga building na nasira. So far sa news na inano sa local news ay meron ng casualties, no. Pero tatlo at binibilang pa base sa initial na counting po nung ng nag-search po doon ngayon sa area kung saan po merong bumagsak na ballistic missiles. Ito ay Alright. Sir Marvin, just to follow up po, wala naman po bang nadamay o naapektuhan po sa pag-atake na ito sa mga kababayan po nating Pilipino dyan sa lugar po na tinamaan ng missile strike ng Iran?
Wala naman po. Yun lang po yung naitala. Yun lang din po magpasa hanggang ngayon. Yun na po ang lahat na naiuulat, no? Dahil siyempre nagdoble ingat na po ang mga Pilipino kahit sabihin mong talagang burden po sa bawat isa dahil sakripisyo po ang ginagawa. Maya-maya bangon po kayo, tatakbo sa bomb shelter o mga bunker para maikubli lang yung sarili. Sana wala nang madadagdagan. Alright, good to know naman po na wala pong nadamay sa mga kababayan po natin dyan sa naging pag-atake sa Beersheba. By the way, recently po nagsimula na itong voluntary repatriation sa mga Pilipino dyan sa Israel. Nadagdagan po ba yung mga humiling pa na makauwi po sa ating bansa dahil sa kamakailang developments po dyan sa Middle East? Kayo po personally din, may plano po ba kayo na mag-avail po ng programa po ng gobyerno? Wala pa namang ako nabalitaan na may nag-decide na nagdagdag po, pero so far dun sa initial na umalis ay siguro ngayong araw na to ang dating po nila sa Pilipinas. Pero meron pa pong nagpapalista nun na gusto talagang umuwi dahil akala po nila hindi na matatapos to. Mag-stay pa po ako dito. Mananatili lang muna ako dito, no? Kahit nga tawag doon, kinakabahan kami sa mga sitwasyon. Siyempre, hindi lang naman tong gera ang dinaanan ko dito. Marami ng gera akong dinaanan dito. Pero siyempre, lakasan lang ng loob to dahil kung uuwi kami sa Pilipinas, ano pong madadatnan namin doon? Wala pong trabaho. Okay. As of now po, Ginoong Marvin, after maging epektibo nga po itong ceasefire, binuksan na po ba or nananatili pa rin pong nakasara ito pong mga paliparan at kamusta na rin po, balik operasyon na rin po ba yung mga naapektuhan po dyan na transportasyon? Opo, meron pong pinablis po ang home front command, which is yan po ang nagbibigay po sa amin sa bawat isa ng signal na may paparating na emergency alert, no, na mananatili pa rin kaming makamatyag. Sarado pa rin ang mga school, mga ibang establishment, no, at siyempre yung mga buses, sarado pa rin, at kahit yung airport, no, sarado pa po, wala pa pong nagbukas dahil nga sa sitwasyon na to ay hindi pa naman talaga totally na nagkaroon ng agreement diyan. So, lahat ay pinapaingat pa rin kami, no? So, meron naman pong binibigay na mga babala para sa amin na talagang mag-ingat. Okay, lastly, Ginoong Lumbay, assurance na lang po siguro sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na mga nag-aalala. Siguro may mga kamag-anak din ho dyan na hindi nila madalas makausap. Any advice din ho doon sa mga kababayan natin dyan? Please go ahead po, Ginoong Marvin. Yun sa mga kapwa ko OFW dito sa Banal na Lupa, manatili po tayong alerto at siyempre ilagay din po natin ang sarili natin kung saan po tayo magiging safety at yung natin, lakas ng loob, lagi natin baon yan para maibsan po natin ang takot at pangamba sa mga sunod na mangyayari. So, ang Israel naman ay hindi naman tumitigil na magay proteksyon sa lahat ng mga foreign worker po dito sa bansang ito. Talagang pinotektahan po nila ang lahat ng karapatan na nandito sa bayan po nila. So maraming salamat sa kanila dahil hindi nila kami pinapabayaan. No? Tinuturing pong pantay-pantay po ang pagbigay ng sa amin, suporta. Ayun. Okay, with that, maraming salamat, Ginoong Marvin Lumbay. Kababayan ho natin yan, mga kabombo, mula dyan sa Israel at presidente ng organisasyon ng atin ho mga kababayang overseas Filipino worker sa naturang bansa. Tuloy-tuloy pa tayo sa mga karagdagan nating balita, Bombo Ever.